Pinagkaitan ng tadhana at itinapon sa dumi ng lansangan. Pero sa gitna ng hagupit ng ulan, isang kasinungalingan ang magliligtas kay Ari Santiago. O ito ba ang papatay sa kanyang huling dangal? Ninakaw ang kanyang pagkatao, pinalitan ng isang huwad na korona. Sa harap ng marangyang mansyon, handa ba siyang maging impostora para sa sikmurang nagugutom? Sino ang tunay na kalaban? At sino ang lihim na tagapagligtas? Magsisimula na ang pagtutuos. Wala kaming pakialam kung mamatay ang lola mo sa kalsada, Ari. Ang kailangan namin ay ang bayad sa utang ng pamilya nyo, hindi ang iyong mga luha. Ang bawat salita ni Manggardo ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Ari Santiago. Nakaluhod siya sa gitna ng maputik na eskinita ng tondo, habang ang ulan ay humahagupit ng walang awa, tila nakikiramay sa pait ng kanyang tadhana. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang luma at kupas na litrato ng kanyang ina, ang tanging alaala na natitira sa kanya. Ilang sandali lang ang nakalipas, buong ingat niyang binibilang ang mga barya sa kanyang palad. Umaasang sapat na yon para sa isang pirasong gamot ni Lola Remedios. Ngunit ngayon, ang mga baryang yon ay nagkalat na sa putikan, kasama ng kanyang dangal na niyapakan ng mga taong walang puso. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok hanggang sa kanyang buto. Nanuyo ang kanyang lalamunan, at ang bawat hininga ay tila isang mabigat na pasanin na ayaw nang magpatuloy. Sa kabila ng ingay ng malakas na buhos ng ulan, narinig ni Ari ang marahas na pagbalibag ng kanilang mga gamit sa labas ng kanilang barong-barong. Ang lumang banig, ang mga basag na plato, at ang maliit na radyo ni Lola Remedios ay wala ng kibo sa ilalim ng ulan. Hindi siya makasigaw. Ang sakit ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa kanyang leeg, pinipigilan ang anumang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata, na pagod na sa pag-iyak, ay nakatitig lamang sa kawalan habang ang kanyang mundo ay unti-unting naglalaho. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng nagkakagulong eskinita. Ang kintab nito ay tila isang maling panaginip sa gitna ng karumal-dumal na paligid. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang lalaki na may taglay na awtoridad at lungkot sa kanyang mga mata. Si Don Facundo Santiago. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Ari. Namutawi ang gulat sa mukha ng matanda nang makita ang isang maliit na bintana ng pag-asa sa leeg ni Ari. Ang isang lumang banting-anting na nakasabit sa isang kupas na tali. "Clarice, ikaw ba yan, apo?" Ang nanginginig na tanong ni Don Facundo. Ang kanyang boses ay puno ng pangarap na matagal nang nawala. Lalapit sana si Ari upang itama ang matanda, upang sabihing siya ay si Ari lamang, ang babaeng walang halaga sa lipunang ito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang babaeng may matalim na kagandahan ang bumabarin mula sa sasakyan. Si Carla. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng awa, kundi isang babala na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. "Lolo, baka nagkakamali lang po kayo. Tingnan niyo siya, she's just a beggar from the slums. Hindi siya maaaring maging isang Santiago," mariing sabi ni Carla. Ang kanyang boses ay tila isang talim na humihiwa sa natitirang lakas ni Ari. Tumingin si Ari sa kanyang lola, na ngayon ay wala ng malay sa tabi ng mga basura. Pagkatapos ay tumingin siya kay Don Facundo na nag-aalok ng isang buhay na kailanman ay hindi niya pinangarap. Isang desisyon ang kailangang gawin. Isang kasinungalingan na maaring magligtas sa kanyang mahal sa buhay. O isang katotohanan na tatapos sa kanilang lahat. Naramdaman ni Ari ang mabilis na tibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa maputik na lupa habang ang lamig ng ulan ay unti-unting pinapalitan ng isang mainit na determinasyon. Sa pagkakataong ito,
Hindi ang ulan ang maghuhugas sa kanyang pagkatao, kundi ang kanyang sariling mga salita. Lolo, ako po ito, ang inyong apo na matagal niyo nang hinahanap. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig nang walang pag-aalinlangan, ngunit sa loob niya, naramdaman ni Ari ang unti-unting pagkamatay ng kanyang huling katapatan. Habang inaalalayan siya ni Don Facundo patungo sa loob ng sasakyan, lumingon si Ari sa madilim na eskinita na kanyang tinalikuran. Kasabay ng pagsasara ng pinto ng sasakyan, tila narinig niya ang huling hikbi ng kanyang sariling kaluluwa na naiwan sa putikan. Paano kung ang tanging paraan upang mabuhay ay ang maging ibang tao? Hanggang kailan kayang panindigan ni Ari ang isang papel na hindi sa kanya? Bago siya lamunin ang sarili niyang mga sikreto, ang bawat kilometrong nilalakbay ng marangyang sasakyan palayo sa Tondo ay tila isang mabigat na tanikalang humihila sa kaluluwa ni Ari Santiago. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Pinapanood ang paglipas ng mga pamilyar na kanto ng kahirapan, ang mga tumpok ng basura, ang mga batang nagtatampisaw sa baha, at ang amoy ng usok at pritong isda na unti-unting pinapalitan ng halimuyak ng mamahaling pabango sa loob ng sasakyan. Napatingin siya sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa malambot na upuang balat. Ang kanyang mga kuko ay may maiitim pa ring dumi mula sa putikan, isang mantsa ng katotohanan na hindi kayang itago ng kahit anong yaman. Huwag kang mag-alala, Clarice. Nasa ligtas na kamay na ang iyong Lola Remedios. Dinala na siya ng aking mga tauhan sa pinakamagaling na ospital, malumanay na sabi ni Don Facundo habang hinahaplos ang kamay ni Ari. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang pasong nagpapaalala kay Ari sa laki ng kanyang kasinungalingan. Mula ngayon, wala nang mananakit sa inyo. Narito na ang iyong lolo. Hindi nakasagot si Ari. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing hindi siya ang Clarice na hinahanap nito. Ngunit ang imahe ng kanyang lola na nakaratay at nangangailangan ng tulong ang nagtikom sa kanyang bibig. Sa kabilang upuan, naramdaman niya ang matatalim na tingin ni Carla. Walang imik ang babae, ngunit ang bawat galaw nito, ang marahas na pag-aayos ng buhok at ang matunog na paghinga ay nagpapahayag ng isang nagbabagang puot. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon ng mga Santiago sa Forbes Park, tila nakakita si Ari ng isang kastilyong gawa sa pangarap at panganib. Ang mga ilaw na nagmumula sa malalaking bintana ay tila mga matang nagmamasid sa kanyang bawat hakbang. Pagbaba ng sasakyan, ang tunog ng kanyang mga luma at sirang tsinelas sa makinis na sahig na marmol ay lumikha ng isang nakabibinging alingaw-ngaw. Tila bawat sulok ng bahay na yon ay sumisigaw na hindi siya kabilang doon. Dito ka muna sa silid na ito, Clarice. Ito ang dating kwarto ng iyong ina, sabi ni Don Facundo bago siya iniwan kasama si Carla upang magpahinga. Nang sumara ang pinto, ang katahimikan sa loob ng marangyang silid ay tila isang dambuhalang kamay na sumakal kay Ari. Humarap sa kanya si Carla. Ang mukha nito ay wala ng bakas ng pagiging mabait sa harap ng matanda. Lumapit ito ng dahan-dahan, ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang babala. Ang galing mong umarte, ha? Saan ka ba nag-aral? Sa lansangan ba itinuturo ang ganyang klaseng panloloko? Pangungutya ni Carla habang tinitingnan ang maruming anyo ni Ari mula ulo hanggang paa. You smell like Tondo, Ari. Kahit anong gawin mong paligo, kahit balutin ka pa ng ginto ni Lolo, ang amoy ng basura ay mananatili sa balat mo. Ginagawa ko lang ito para sa lola ko, mahinang sagot ni Ari. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Oh, please, don't give me that poor girl drama. Alam nating pareho na pera lang ang habol mo. Mabilis na sagot ni Carla. Humakbang siya palapit, hanggang sa maramdaman ni Ari ang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi. Listen to me carefully, impostora.
I built my life in this house. Ako ang nakasama ni Lolo sa loob ng maraming taon. Hindi ko hahayaang ang isang basurang tulad mo ang kukuha ng lahat ng para sa akin. Dinala ni Carla si Ari sa harap ng isang malaking salamin. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang mga matang puno ng takot. Sa tingin mo ba, magtatagal ka rito? Ang mga Santiago ay parang mga pating naamoy namin ang dugo ng isang mahina. At ikaw? Sugatan ka na bago ka pa pumasok sa pintong ito. Sinimulang ayusin ni Carla ang buhok ni Ari sa paraang tila sinasaktan ito. Bawat hila sa anit ni Ari ay tila isang paalala ng kanyang kapangyarihan. Tuturuan kita, Ari. Tuturuan kitang maging isang Clarice. Pero tandaan mo, bawat leksyon na ibibigay ko sa iyo ay magpapaalala sa iyo kung gaano ka kababa. I will make sure you feel every inch of your lie until it kills you. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Ari sa malambot na kama na tila gawa sa ulap, hindi siya dinalaw ng antok. Ang bawat anino sa dingding ay tila nagiging mukha ni Carla, nagiging mukha ng kanyang ina, na tila nalulungkot sa kanyang ginawa. Ang bawat patak ng tubig mula sa marangyang banyo ay tila tunog ng isang orasan, nagbibilang ng oras bago sumabog ang kanyang mundo. Bumukas ng bahagya ang pinto at muling sumilip ang mukha ni Carla. Ang mga mata nito ay kumikinang sa dilim tulad ng sa isang maninila. Huwag kang masyadong magpakasaya sa malambot na kama na yan, Ari. Bulong ni Carla na tila isang sumpa na nanunuot sa katahimikan ng gabi. Alam kong hindi ikaw si Clarice at sisiguraduhin ko na bago ka pa makakuha ng kahit isang sentimo mula sa pamilyang ito, malulunod ka muna sa sarili mong kasinungalingan. Nanatiling nakatitig si Ari sa kisame habang umaalis si Carla. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang hawla. Isang tanong ang paulit-ulit na dumadaloy sa kanyang isipan. Sa pagitan ng gutom at ng kasalanan, mayroon nga bang tamang pagpipilian? Ang marangyang silid na ibinigay kay Ari ay tila naging isang gintong piitan. Sa kabila ng lambot ng mga unan at bango ng mga mamahaling kandila, ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa madilim at mabahong eskinita ng tondo. Hindi siya sanay sa katahimikan ng mansyon. Mas sanay siya sa ingay ng mga kapitbahay, sa tilaok ng manok, at sa kalansing ng mga kaldero sa umaga. Ang bawat marangyang kagamitan sa kanyang paligid ay tila mga saksi na humuhusga sa kanyang bawat galaw. Dahil sa gutom at pagkabalisa, dahan-dahang lumabas si Ari sa kanyang silid sa gitna ng gabi. Ang kanyang mga hakbang ay maingat. Tila isang magnanakaw na natatakot mahuli sa sariling pamamahay. Narating niya ang malawak na kusina na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw na sensor. Sa loob ng dambuhalang refrigerator, nakakita siya ng mga pagkaing hindi niya man lang mabigkas ang pangalan. Ngunit sa isang sulok, nakakita siya ng isang kaldero na may natitirang kanin. Doon, sa gitna ng karangyaan, naupo si Ari sa sahig at sinimulang kayurin ang tutong sa ilalim ng kaldero gamit ang kanyang mga daliri. Ang bawat subo ng matigas na kanin ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing wala silang makain ni Lola Remedios. Ito ang lasa ng kanyang katotohanan, isang lasang hindi kayang burahin ng kahit anong yaman ng mga Santiago. Hindi ganyan kumain ng isang Clarice Santiago. Ang malalim at malamig na boses na yon ay tila isang kidlat na nagpatigil sa mundo ni Ari. Mabilis siyang napatayo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagpupumigla sa loob ng kanyang dibdib. Sa dilim ng pasilyo, isang matangkad na anino ang dahan-dahang lumitaw. Si Kimbab. Ang kanyang tindig ay matikas, tila isang matibay na pader na hindi kayang tibagin. Ang kanyang mga mata, na kasing talim ng isang agila, ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Ari. Hindi ito ang tingin ni Don Facundo na puno ng pagmamahal o ang tingin ni Carla na puno ng puot. Ito ay tingin ng isang taong naghahanap ng katotohanan sa likod ng bawat maskara. Sino ka?
Ang mahinang tanong ni Ari, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Ako ang inyong bagong anino, Miss Clarice. Sagot ng lalaki habang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay walang tunog, tila isang maninila na naglalakad sa gitna ng gabi. Ako si Kimbab. Inatasan ako ni Don Facundo na maging bodyguard mo 24 oras. Sa madaling salita, bawat hininga mo, bawat hakbang mo ay dadaan sa aking mga mata. Tiningnan ni Kimbab ang kalderong hawak ni Ari, pagkatapos ay ang mga daliri nito na may bakas pa ng kanin. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito isang ngisi ng pangungutya. Ang tunay na Clarice na nakilala ko sa mga retrato ay lumaki sa Europa. Mahilig siya sa caviar at mamahaling alak. Ngunit ikaw, parang mas masaya ka sa tutong ng kanin. Nagugutom lang ako. Iyon lang iyon. Pagtatanggol ni Ari, habang pilit na itinataas ang kanyang baba upang magmukhang matapang. Ang gutom ay hindi itinatago, pero ang pinagmulan nito ay mahirap ikubli. Malamig na sabi ni Kimbab. Lumapit siya ng lalong malapit, hanggang sa maamoy ni Ari ang pinaghalong amoy ng peppermint at ang kakaibang bangis ng isang lalaking sanay sa panganib. May mga peklat sa iyong mga daliri na hindi nanggaling sa paglalaro ng piano. May mga galos sa iyong puso na hindi nanggaling sa pagiging isang mayamang tagapagmana. Hindi nakapagsalita si Ari. Naramdaman niya ang init na nagmumula sa katawan ni Kimbab. Isang init na tila unti-unting tumutunaw sa kanyang mga pader. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang kakaibang uri ng takot. Hindi takot na mahuli, kundi takot na may isang taong nakakakita sa tunay na siya. Kinaumagahan, sinubukan ni Ari na tumakas sa mansyon upang bisitahin ang kanyang lola sa ospital. Alam niyang mahigpit ang seguridad, ngunit kailangan niyang makasiguro na ligtas ang matanda. Habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa likurang gate, naramdaman niya muli ang presensya sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon at nakita si Kimbab na nakasandal sa isang puno. Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Saan ang punta natin, mahal na prinsesa? Huwag mo akong pigilan, Kimbab. Kailangan ko lang makita ang lola ko. Bulong ni Ari, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Imbes na sumagot, mabilis na humakbang si Kimbab at hinawakan ang pulso ni Ari. Ang kanyang hawak ay mahigpit, ngunit may bahid ng pag-iingat. Ang kuryenteng dumaloy sa balat ni Ari ay tila isang babala na hindi niya maaaring balewalain. Sinabi ko na sa iyo, Clarice, o dapat ba kitang tawaging Ari? Bulong ni Kimbab. Ang kanyang boses ay tila isang lihim na sadyang nakalaan para sa kanya lamang. Sa bahay na ito, ang bawat pader ay may tenga at ang bawat anino ay may mata. Kung gusto mong mabuhay, matuto kang sumunod sa laro. Pero tandaan mo ito. Inilapit ni Kimbab ang kanyang mukha sa mukha ni Ari. Sapat na upang maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Hindi lahat ng nagbabantay sa iyo ay kalaban, pero hindi rin lahat ng yumayakap sa iyo ay kaibigan. Binitiwan ni Kimbab ang kanyang kamay, ngunit ang init ng kanyang hawak ay nanatili sa balat ni Ari. Nanatiling nakatayo ang dalaga, nalilito at natatakot. Sino nga ba si Kimbab? Isang bantay na handang magsakripisyo o isang kaaway na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang ilantad ang kanyang lihim? Huwag kang aalis sa tabi ko, Clarice. Ikaw na lang ang kaisa-isang buhay na alaala ng aking anak na si Maria. Ang boses ni Don Facundo ay nanginginig sa matinding emosyon habang nakatitig sa isang malaking dibuho sa dingding ng kanyang pribadong silid-aklatan. Sa loob ng silid na yon, ang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ay tila humahalo sa bigat ng nakaraan. Nakatayo si Ari sa likuran ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa sarili habang ang bawat salitang binibitawan ni Don Facundo ay tila mga huling haplos ng isang amang nagungulila. Tumingin si Ari sa larawan. Doon niya nakita ang kanyang ina, hindi ang inang pagod. May sakit at may mga kamay na kalyado sa labada
kundi isang batang bersyon ni Maria na nakasuot ng puting bestida at may ngiting tila walang bahid ng dusa. Ang sakit ng katotohanan ay tila isang malaking bara sa lalamunan ni Ari. Gusto niyang sumigaw na siya ang tunay na apo, na ang babaeng nasa larawan ay ang inang nag-aruga sa kanya sa hirap. Ngunit ang bawat sentimo na ibinabayad sa ospital ni Lola Remedios ang nagpapanatili sa kanyang pananahimik. Patawarin mo ako, Clarice, kung naging mahigpit ako sa iyong ina noon. Pagpapatuloy ni Don Facundo, ang kanyang mga mata ay unti-unting nangungulila sa luha. Akala ko ay pinoprotektahan ko ang ating dangal, ngunit ang totoo ay itinulak ko lang siya palayo sa akin. At ngayon, ikaw ang pagkakataon ko upang itama ang lahat ng aking mga pagkakamali. Dahan-dahang humarap ang matanda kay Ari. Sa kanyang nanginginig na mga daliri, may hawak siyang isang maliit na pilus na kahon. Nang buksan niya ito, isang antigong singsing na may malaking diamante ang kumislap sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang disenyong nakaukit dito ay ang sagisag ng pamilya Santiago, isang simbolo ng kapangyarihan, yaman at kasaysayan. Kinuha ni Don Facundo ang kanang kamay ni Ari. Ang lamig ng kamay ng matanda ay tila nanunuot sa init ng balat ng dalaga. Habang dahan-dahang isinusuot ang singsing sa daliri ni Ari, naramdaman ng dalaga ang bigat nito. Hindi lamang ito bigat ng ginto at bato. Ito ang bigat ng isang kasinungalingang unti-unting pumapatay sa kanyang konsensya. Ang bawat kislap ng diamante ay tila sumusumbat sa kanya. Itinatanong kung hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagkataong ninakaw niya. Ang singsing na ito ay isinuot ng iyong lola at ng iyong ina bago siya lumisan. Ngayon, ito ay sayo na. Clarce! Bulong ni Don Facundo. Hinawakan niya ang pisngi ni Ari. Ang kanyang mga palad ay tila tuyong dahon na humahaplos sa buhay. Ikaw ang aking tagapagmana. Sa iyo ko ipagkakatiwala ang lahat ng aking pinaghirapan. Huwag mo akong iiwan, apo. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Yumakap si Don Facundo kay Ari, isang yakap na puno ng pangungulila at pag-asa. Napapikit si Ari at sa dilim ng kanyang mga mata, nakita niya ang mukha ni Lola Remedios at ang hirap na pinagdaanan nila sa tondo. Ang bawat tibok ng puso ng matanda na sumasandal sa kanya ay tila isang paalala ng utang na loob na hindi niya kailanman mababayaran. Pakiramdam ni Ari ay unti-unti siyang nilalamon ng lupa sa tindi ng kanyang kasalanan, ngunit wala siyang magawa kundi ang gumanti ng yakap. Mula sa pintuang bahagyang nakabukas, hindi napansin ni Ari ang mga matang nagmamasid sa kanila. Si Kimbab ay nakatayo sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Nakita niya ang bawat panginginig ng balikat ni Ari, ang bawat pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos. Alam ni Kimbab na ang bigat na dala ng dalaga ay hindi nanggagaling sa gintong singsing, kundi sa isang sikretong tila isang lason na unti-unting kumakalat sa buong bahay. Nang bumitaw ang matanda, pilit nang ngumiti si Ari kahit ang kanyang puso ay nagdurusa. Hindi po kita iiwan sa lolo. Ang kanyang pagsisinungaling na tila isang sumpa sa sariling kaluluwa. Habang naglalakad si Ari pabalik sa kanyang silid, ang tunog ng singsing na tumatama sa bawat bagay na kanyang mahawakan ay tila isang kampana ng babala. Hanggang kailan siya mananatili sa ilalim ng lilim ng pag-ibig na hindi para sa kanya? At ano ang mangyayari kapag nalaman ng matanda na ang apong kanyang niyayakap ay ang parehong batang pinalaki sa dumi at hirap na kanyang kinasusuklaman? Ang bulwagan ng mansyon ng mga Santiago ay tila naging isang dagat ng mga nakasisilaw na hiyas at mamahaling telang seda. Ang amoy ng sariwang bulaklak at pinakamahal na alak ay humahalo sa malamig na hangin mula sa aircon. Ngunit para kay Ari, ang bawat hininga ay tila paglanghap ng usok.
Suot niya ang isang kulay gintong bestida na tila gawa sa mga bituin, ngunit sa ilalim ng magarang tela, ang kanyang balat ay tila nangangati sa dusa. Ang singsing na ibinigay ni Don Facundo ay mabigat sa kanyang daliri, isang paalala na siya ay isang magnanakaw sa gitna ng mga hari at reyna. Si Carla, na nakasuot ng pulang-pulang bestida na tila nagniningas sa galit, ay lumapit sa gitna ng entablado habang hawak ang isang kopita ng champagne. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim habang nakatingin kay Ari. Ladies and gentlemen, a toast to my cousin Clarissa Santiago. Anunsyo ni Carla, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Matapos ang mahabang panahon sa Europa, sa wakas ay nagbalik na siya at dahil alam nating lahat kung gaano kahusay tumugtog ng piano ang isang Santiago, Clarice, please, pakita mo sa amin ang iyong galing. Give us a piece that you learned in Paris. Tumigil ang mundo ni Ari. Ang bulungan ng mga bisita ay tila naging isang malakas na hunin ng mga bubuyog sa kanyang pandinig. Tumingin siya sa dambuhalang itim na piano sa sulok ng silid. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagkayod ng maruming labada at pagbubuhat ng mabibigat na timba, ay nanginginig sa takot. Hindi siya marunong tumugtog ng piano. Ang tanging musika na alam niya ay ang ingay ng tondo. Huwag kang mahiya, Clarice. It's just like old times, right? Pangungutya ni Carla, ang kanyang tinig ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kumpiyansa ni Ari. Dahan-dahang lumakad si Ari patungo sa piano. Ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang maupo siya sa harap ng mga puti at itim na tiklado, naramdaman niya ang lahat ng mga mata na nakatitig sa kanya, naghihintay ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng piano. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging nakabibingi, tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ngunit bago pa tumulo ang luha ng kahihiyan sa kanyang mga mata, isang matangkad na anino ang humarang sa liwanag. Lumapit si Kimbab. Ang kanyang tindig ay matikas sa kanyang suot na taksido at ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagpoprotekta kay Ari mula sa mga mapanghusgang tingin. Pasensya na po sa abala, Don Facundo, Miss Carla, mahinahong sabi ni Kimbab, ngunit may autoridad ang kanyang boses. Ngunit kailangan ko pong ipaalala na ayon sa payo ng doktor, kailangang iwasan muna ni Miss Clarice ang labis na paggamit ng kanyang mga kamay dahil sa aksidenteng nangyari sa kanya bago siya dumating dito. Ang kanyang therapy ay hindi pa tapos. Nagsimulang magbulungan ng mga tao at nakita ni Ari ang panandaliang pagkadismaya at galit sa mukha ni Carla. Hindi ito inaasahan ng kanyang kaaway. Mabilis na lumapit si Kimbab kay Ari at inilahad ang kanyang kamay. Sa halip na musika, baka mas mainam kung isang sayaw na lamang ang ialay ni Miss Clarice para sa kanyang lolo, mungkahi ni Kimbab. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ari, isang tinging nagsasabing, "Magtiwala ka sa akin." Dahan-dahang inabot ni Ari ang kamay ni Kimbab. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang kuryenteng nagbigay ng buhay sa kanyang nanlalamig na katawan. Inakay siya ni Kimbab patungo sa gitna ng sahig at nagsimulang tumugtog ang isang banayad na kanta. Sa bawat hakbang ng kanilang sayaw, tila nawala ang lahat ng tao sa paligid. Ang tanging naramdaman ni Ari ay ang matitibay na bisig ni Kimbab na nakayakap sa kanyang baywang at ang bango ng kanyang pabango na tila isang ligtas na kanlungan. Ang bawat pag-ikot nila ay tila isang pagtakas mula sa katotohanan. "Salamat," bulong ni Ari. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng musika. "Huwag kang tumingin sa kanila, Ari." Mahinang tugon ni Kimbab. Ang kanyang hininga ay dumampi sa tenga ng dalaga. "Sa gabing ito, sa mga bisig ko, ikaw ang pinakatotoong tao sa bahay na ito. Kalimutan mo muna ang kasinungalingan. Sumayaw ka lang."
Isinandal ni Ari ang kanyang ulo sa balikat ni Kimbab, isang sandali ng kilig na puno ng takot at pangarap. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng bigat sa kanyang puso. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian lamang. Habang sila ay umiikot, nahagip ng kanyang paningin si Carla na ngayon ay may hawak na isang lumang envelope. At ang ngiti nito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang banta. Nang matapos ang kanta, bumitaw si Kimbab, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ari ng may malalim na emosyon. Bago pa makahinga ng maluwag si Ari, lumapit si Carla at dahan-dahang ibinulong sa kanya ang mga salitang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang galing ng knight in shining armor mo, Ari, pero sapat na kaya ang isang sayaw para itago ang lihim na nasa loob ng envelope na ito? Ang bawat hakbang ni Ari Santiago palayo sa nagkakagulong bulwagan ay tila pagtakas mula sa isang malalim na balon. Hindi niya alintana ang bigat ng kanyang bestida o ang hapdi ng kanyang mga paa. Ang tanging nasa isipan niya ay ang envelope na hawak ni Carla at ang nakasisindak ng ngiti nito. Tumakbo siya patungo sa dulo ng pasilyo. Sa lugar na bihirang puntahan ng mga tao sa mansyon, ang silid ni Maria, ang kanyang ina. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng lumang sampagita at alikabok na tila natulog na sa loob ng maraming dekada. Ang silid ay tila isang kaba ng mga nakalimutang pangarap. Ang mga kurtina ay bahagyang kumukupas na at ang mga gamit ay nananatili sa kanilang dating kinalalagyan, tila naghihintay sa pagbabalik ng kanilang may-ari. Sa gitna ng dilim, ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbigay ng isang mahiwagang anyo sa buong silid. Dahan-dahang lumapit si Ari sa isang lumang aparador na gawa sa nara. Ang bawat ukit nito ay tila isang kwento ng karangyaan at sakit. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang damit, nakakita siya ng isang maliit na kahon na gawa sa pilak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, nakakita siya ng mga tuyong bulaklak, mga liham na hindi na ipadala, at isang lumang retrato na kupas na ang mga gilid. Inilapit ni Ari ang retrato sa kanyang mga mata. Doon, nakita niya ang isang batang babae na walang iba kundi ang kanyang ina, si Maria. Nakasuot ito ng uniforme sa paaralan at masayang tumatawa. Ngunit ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Ari ay ang bagay na nakasabit sa leeg ng kanyang ina sa larawan. Isang pamilyar na banting-anting, isang maliit na krus na gawa sa kahoy na may nakaukit na kakaibang simbolo sa gitna. Ang eksaktong kapareho ng banting-anting na suot ni Ari mula noong pagkabata. Ang tanging bagay na sinabi ni Lola Remedios na iniwan ng kanyang tunay na ina bago ito pumanaw. Hindi maaari, bulong ni Ari. Ang kanyang boses ay tila isang hanging naghahanap ng matatambayan. Kung ang banting-anting na ito ay kay Mama, ibig sabihin, isang malakas na pintig ang dumaan sa kanyang buong katawan. Ang kasinungalingang itinayo niya ay tila uwanti-unting nagiging isang katotohanang hindi niya inaasahan. Hindi siya isang impostora na pumasok sa isang maling pamilya. Siya ang nawawalang piraso ng isang puzzle na matagal nang binuwag ng tadhana. Ang bawat hapdi ng kanyang kahapon sa tondo, ang bawat luha ni Lola Remedios, at ang bawat pangungutya ni Carla, lahat ay may dahilan. Ngunit kasabay ng pagtuklas na ito ay ang isang mas malalim na katanungan. Kung siya nga ang tunay na apo, bakit kailangang mamuhay ng kanyang ina sa hirap? Bakit kailangang itago ni Lola Remedios ang katotohanan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay? Nabalik lamang ang diwa ni Ari nang marinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Sa anino ng pintuan nakatayo si Kimbab. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng gulat, kundi ng isang malalim na pag-unawa. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Ari? Mahinang tanong ni Kimbab habang lumalapit. Ang tunay na pangalan ni Ari sa bibig ni Kimbab ay tila isang haplos
na nagbibigay ng lakas at takot sa parehong pagkakataon. "Kimbab, tingnan mo ito," sabi ni Ari habang ipinapakita ang retrato. "Ang banting-anting ko. Suot ito ni Mama sa larawang ito. Hindi ako nagsisinungaling kay Lolo. Ako talaga, ang apo niya." Hindi agad sumagot si Kimbab. Kinuha niya ang retrato at tinitigan ito ng matagal. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ari. At sa pagkakataong ito, nakita ni Ari ang isang emosyon sa kanyang mga mata na hindi niya kailanman nakita noon. Isang halo ng lungkot at galit. "Alam ko," bulong ni Kimbab. "Matagal ko nang hinala na may mas malalim pang sikreto sa likod ng pagkawala ni Maria Santiago. Pero mag-ingat ka, Ari. Ang katotohanan sa bahay na ito ay parang isang patalim. Maaari nitong putulin ang mga tanikala mo, pero maaari ka rin nitong masugatan hanggang sa kamatayan." Inilabas ni Kimbab ang isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang bahagi ng dokumento na tila sinadyang punitin. "Nakita ko ito sa basura ni Carla kanina. Ito ay isang lumang ulat mula sa isang pribadong investigador na kinuha ni Don Facundo maraming taon na ang nakalilipas. May isang tao sa pamilyang ito ang sumabotahe sa paghahanap ni Don Facundo sa kanyang anak." Nanlaki ang mga mata ni Ari. "Si Carla? Hindi lang si Carla," sagot ni Kimbab. Ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa dilim. "May mas malaking puwersa ang naglayo sa inyo. At ngayon na narito ka na, hindi sila titigil hanggat hindi ka nila napapaalis. O mas malala pa." Sa gitna ng katahimikan ng silid, narinig ni Ari ang isang mahinang kalansing mula sa labas ng bintana, tila may isang taong nakikinig sa kanilang pag-uusap. Mabilis na hinila ni Kimbab si Ari palapit sa kanya at ipinatong ang kanyang daliri sa kanyang mga labi. Hudyat ng pananahimik. Sa pagitan ng init ng katawan ni Kimbab at ng lamig ng katotohanang natuklasan niya, naramdaman ni Ari ang pagsisimula ng isang bagong digmaan. Ang retratong hawak niya ay hindi lamang isang alaala. Ito ay isang ebidensya ng isang krimeng matagal nang ibinaon sa limot. Sino ang sumira sa buhay ng kanyang ina? At hanggang saan ang kayang gawin ni Carla upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan sa mansyon ng mga Santiago? Bawal ang magmahal sa isang mundong puno ng kasinungalingan, Ari, dahil ang bawat tibok ng puso ay tila isang hudyat ng kapahamakan. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Ari Santiago habang mabilis silang lumalabas ni Kimbab mula sa silid ng kanyang ina. Ang ulan na nagsimulang bumuhos ng malakas ay tila isang dambuhalang kurtina na naghihiwalay sa kanila mula sa natitirang bahagi ng mundo. Hindi nila mapuntahan ang main mansion dahil sa mga matang nagmamasid, kaya naman tinahak nila ang madilim na landas patungo sa isang lumang garden warehouse sa dulo ng malawak na lupain ng mga Santiago. Pagpasok nila sa loob, ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy ay sumalubong sa kanila. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kidlat na panandaliang nagbibigay buhay sa mga anino ng mga kagamitang panghalamanan. Nanginginig si Ari, hindi lamang dahil sa lamig ng basang bestida, kundi dahil sa bigat ng katotohanang pasan-pasan niya. "Manginginig ka sa ginaw kung hindi ka magpapatuyo," mahinang sabi ni Kimbab. Hinubad niya ang kanyang suot na tuxedo jacket at dahan-dahang ipinatong sa mga balikat ni Ari. Ang init na nagmumula sa tela, na may kasamang bango ng peppermint at ang amoy ng balat ni Kimbab, ay tila isang mainit na yakap na nagpatahimik sa nag-aalburutong damdamin ng dalaga. Napatingin si Ari kay Kimbab. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, ang mga mata ng lalaki ay hindi na kasing tigas ng dati. Mayroon doon na isang uri ng pag-aalaga na tila isang ipinagbabawal na gamot, mapanganib, pero kailangan. "Bakit mo ako tinutulungan, Kimbab?" tanong ni Ari. Ang kanyang boses ay halos pabulong
sa gitna ng tunog ng ulan na tumatama sa bubong na yero. Bodyguard ka ni Lolo. Dapat ay ibinibida mo ako sa kanya bilang impostora para makuha mo ang tiwala niya. Humakbang palapit si Kimbab hanggang sa maramdaman ni Ari ang mabilis na paghinga ng lalaki. Inabot ni Kimbab ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawi ang basang buhok na dumidikit sa pisngi ni Ari. Ang haplos ng kanyang mga daliri ay tila isang kuryenteng gumagapang sa balat ng dalaga, isang sensasyong nagpapakilig at nagpapakaba sa kanya ng sabay. Noong una, iyan ang balak ko. Pag-amin ni Kimbab, ang kanyang boses ay malalim at paos. Pero nang makita kita sa eskinita ng tondo, nang makita ko kung paano mo yakapin ang retrato ng nanay mo habang niyayapakan ka ng mundo, doon ko nalaman na hindi ka lang basta impostora. May puso ka na wala sa mga taong nakatira sa loob ng mansyong ito. Inilapit ni Kimbab ang kanyang muka sa mukha ni Ari. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglalaho, sapat na upang marinig ni Ari ang bawat tibok ng puso ng lalaki na tila sumasabay sa sarili niyang kaba. Isinandal ni Ari ang kanyang ulo sa dibdib ni Kimbab, pinakikinggan ng musika ng katapatan na hindi niya matatagpuan sa kahit sinong Santiago. Natatakot ako, Kimbab, bulong ni Ari habang humihigpit ang kapit niya sa jacket ng lalaki. Natatakot ako na baka sa huli, wala akong mapuntahan, na baka pati ikaw ay mawala sa akin kapag nalaman mo ang buong baho ng pagkatao ko. Hinding-hindi ako aalis, Ari, sagot ni Kimbab habang dahan-dahang itinaas ang baba ng dalaga upang magtagpo ang kanilang mga paningin. Kahit ang buong mundo pa ang humusga sa'yo, mananatili akong anino mo. Poprotektahan kita, kahit ang kapalit ay ang sarili kong buhay. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang lamig ng gabi ay napalitan ng init ng kanilang damdamin. Dahan-dahang inilapit ni Kimbab ang kanyang labi sa noo ni Ari, isang halik na puno ng pangako at paggalang. Pagkatapos ay dahan-dahang bumaba ang kanyang mga labi, patungo sa labi ni Ari. Isang marahan, mahiyaing pagdampi na tila isang panalangin sa gitna ng bagyo. Ito ay isang halik na hindi para sa isang Clarice Santiago, kundi para sa isang Ari na taga-Tondo. Isang halik na nagpapatunay na sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, ang nararamdaman nila para sa isa't isa ang tanging katotohanan. Ngunit ang katahimikan ng kanilang sandali ay biglang nabasag. Mula sa madilim na sulok ng warehouse, isang mahinang tunog ng pag-atubiling hakbang ang narinig. Mabilis na humiwalay si Kimbab at hinarang ang kanyang katawan sa harap ni Ari. Ang kanyang kamay ay handa ng bumunot ng proteksyon. Sa anino ng pintuan, isang figura ang dahan-dahang lumabas. Hindi ito si Carla, kundi ang matandang mayordoma na si Manang Ising na may hawak na isang lumang kwintas na eksaktong kapareho ng disenyo ng singsing ni Don Facundo. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at takot. Alam ko ang totoo, Ari, nanginginig na sabi ni Manang Ising. Alam ko kung bakit pinalayas ang nanay mo. At alam ko rin kung sino ang pumatay sa tunay na Clarice upang ikaw ang pagbintangan sa huli. Nanigas si Ari sa kanyang kinatatayuan. Ang halik na nagbigay sa kanya ng pag-asa ay tila biglang naging isang mapait na paalaala. Ang panganib ay hindi na lamang nasa paligid, ito ay nasa loob na mismo ng kanilang mga sikreto. Sino ang pumatay sa tunay na Clarice? At kakayanin ba ni Ari na harapin ang katotohanan ito habang ang kanyang puso ay unti-unti nang nahuhulog sa lalaking inatasan lamang na bantayan siya? Walang hiya ka. Akala ko ba ay dugo kita? Akala ko ay ikaw ang sagot sa lahat ng aking mga panalangin, pero ikaw pala ang magiging mitya ng aking kamatayan. Ang bawat salitang binitawan ni Don Facundo ay tila isang malakas na dagundong na yumanig sa buong mansyon ng mga Santiago. Nakatayo ang matanda sa gitna ng engrandeng hagdanan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at pait. Sa kanyang paanan,
Nagkalat ang mga dokumento na naglalaman ng isang kasinungalingang sadyang niluto upang sunugin ang pagkatao ni Ari. Nakatayo si Ari sa harap niya, hindi makagalaw, tila isang rebulto ng asin. Ang kanyang pisngi ay nagniningas pa rin sa hapdi ng isang malakas na sampal na iginawad ni Don Facundo sa kanya ilang segundo lamang ang nakalilipas. Ang tunog ng palad na tumama sa kanyang balat ay mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na natamo niya sa tondo. Ito ang sampal ng isang lolo na minahal niya ng totoo, ang sampal ng isang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Lolo, makinig po kayo. Hindi po totoo ang mga nakasulat diyan. Pagsusumamo ni Ari, ang kanyang boses ay basag at puno ng luha. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang si Carla na may dalang isang mapanirang ngiti sa kanyang mga labi. Stop it, Ari. Huwag mo nang gamitin ang salitang lolo dahil nakakasuka. Singhal ni Carla habang iwinawagayway ang isang police report na sadyang binago ang mga detalye. Look at this, lolo. Hindi lang siya impostora. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang tunay na Clarice. Nakita siya sa lugar ng aksidente. Pinanood niya ang paglubog ng sasakyan habang hinahayaan niyang malunod ang totoong apo niyo para lamang makuha ang posisyong ito. Ang mga paratang ni Carla ay tila mga lason na napalaso na tumatago sa puso ni Ari. Tumingin siya kay Don Facundo, naghahanap ng kahit isang kislap ng tiwala, ngunit ang tanging nakita niya ay ang puot ng isang amang nawalan ng lahat. Palayasin ang babaeng yan. Ang huling utos ni Don Facundo, ang boses niya ay tila isang hatol na walang hanggan. Isuot niyo sa kanya ang mga basahang suot niya noong dumating siya rito. Huwag niyo siyang hahayaang magdala ng kahit isang sentimo. I want her out of my sight and out of my life. Walang nagawa si Ari nang hawakan siya ng dalawang malalaking gwardya sa kanyang mga braso. Kaladkad siyang inilabas sa mansyon, ang kanyang mga paa ay sumasayad sa malamig na marmol na dati ay tila kabilang sa kanyang mundo. Nang marating nila ang dambuhalang gate ng Forbes Park, marahas siyang itinulak palabas. Bumagsak siya sa semento, eksakto sa sandaling bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang ulan ay tila naghuhugas sa kanyang gintong bestida, ngunit hindi nito kayang hugasan ang dumi ng maling paratang na nakadikit sa kanyang pangalan. Sa gitna ng dilim at lamig, nakita ni Ari si Kimbab na nakatayo sa malayo. Pinipigilan ng iba pang mga bodyguard. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa tingin ni Kimbab, nakita ni Ari ang isang pangakong hindi kayang sabihin ng mga salita. Isang pangakong hihintayin niya ang tamang oras. Ngunit ang tadhana ay hindi pa tapos sa pagpaparusa sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak sa ilalim ng ulan, naramdaman ni Ari ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang basang jacket. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinasagot ang tawag. Hello. Nurse po ito sa San Rafael Hospital. Kayo po ba ang kamag-anak ni Remedios Santiago? Napatigil ang paghinga ni Ari. Ang tunog ng ulan ay tila naging isang malayo at malabong ingay habang ang boses sa kabilang linya ay nagpatuloy sa pagbigkas ng mga salitang tatapos sa kanyang mundo. Ipinapaalam po namin na pumanaw na ang pasyente ganap na 10:00 ng gabi. Ginawa po namin ang lahat pero hindi na kinaya ng kanyang puso. Condolence po. Nabitiwan ni Ari ang kanyang cellphone sa putikan. Walang luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Tila ang lahat ng tubig sa kanyang katawan ay naging ulan na rin na nakikihalo sa kanyang paligid. Ang hapdi ng sampal ni Don Facundo, ang saksak ng paninira ni Carla, at ang bigat ng pagkamatay ng tanging taong nagmahal sa kanya. Lahat ay tila naging isang dambuhalang alon na lumunod sa kanyang kaluluwa. Nakatitig siya sa nakasarang gate ng mansyon ng mga Santiago. Ang karangyaan sa loob ay tila naging isang libingang ginto. Sa gabing iyon, nawala kay Ari ang lahat. Ang kanyang pangalan,
ang kanyang tahanan, at ang kanyang huling pamilya. Tumayo si Ari ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula ng magkaroon ng isang bagong uri ng apoy. Kung kailangan niyang maging isang tunay na kalaban upang makuha ang hustisya, gagawin niya. Sa ilalim ng bawat patak ng ulan, isang sumpa ang nanuot sa kanyang diwa. Lola, ipinapangako ko, hindi ako titigil hanggat hindi sila nagbabayad. Ang bawat luhang ibinagsak mo, ang bawat sampal na tinanggap ko, lahat iyon ay may kabayaran. Ngunit paano lalaban ang isang babaeng wala ng kakampi? At ano ang gagawin ni Kimbab ngayong ang babaeng minamahal niya ay itinapon na ng sarili nitong pamilya sa kalsada? Ang bawat dakok ng lupa na itinatapon sa ibabaw ng kabaong ni Lola Remedios ay tila dambuhalang timbang na pumapatay sa huling pag-asa ni Ari Santiago. Nakatayo siya sa gitna ng sementeryo, sa ilalim ng langit, na tila wala nang balak tumigil sa pag-iyak. Wala siyang dalang payong, wala ring kasama, kundi ang kanyang pait at ang mga alaala ng isang buhay na ninakawan ng bawat piraso ng kaligayahan. Ang amoy ng basang lupa at ang mamasamasa at malamig na hangin ay humahalo sa amoy ng mga murang kandila na pilit na lumalaban sa hangin. Dito, sa harap ng puntod ng tanging taong naniwala sa kanya, naramdaman ni Ari ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Ang mga kamay niya ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Ngunit ang pisikal na sakit ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang dibdib. Namatay ang kanyang lola nang hindi man lang siya nakapagpaalam ng maayos. Namatay ito habang siya ay itinataboy na parang isang basurang may sakit. Isang dahan-dahang hakbang sa likuran niya ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng sapatos ay tila isang babala. Hindi na kailangang lumingon ni Ari upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na amoy ng peppermint at ang pakiramdam ng isang matatag na presensya ay sapat na. Bakit ka narito? Kimbab! Ang paos na tanong ni Ari, ang kanyang boses, ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Wala na ang Clarissa Santiago na binabantayan mo. Wala na ang perang pambayad sa iyong serbisyo. Hindi ako narito bilang bodyguard ng isang Santiago, Ari. Ang malalim at tapat na sagot ni Kimbab habang tumatayo sa tabi ng dalaga. Hinubad niya ang kanyang kapote at maingat na inilagay sa ibabaw ng mga balikat ni Ari. Isang kilos na puno ng tahimik na pagkalinga. Nagbitiw na ako sa aking tungkulin sa mansyon. Narito ako para sa babaeng nakita kong lumalaban sa putikan ng tondo. Narito ako para sa'yo. Dependido bumamngi. Tiningnan ni Ari ang lalaki at sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili sa mga mata nito. Hindi bilang isang impostora, kundi bilang isang sugatang mandirigma. Ang init mula sa kapote ni Kimbab ay tila uent-unting nagpapatunaw sa yelo sa puso ni Ari. Kailangan nating bumalik sa inyong bahay sa tondo, seryosong sabi ni Kimbab. Bago pumanaw ang iyong lola, may ibinigay siyang isang susi sa nurse na nag-aalaga sa kanya. Sinabi niyang may isang bagay na nakatago sa loob ng inyong lumang unan, isang bagay na hindi niya kayang ibigay sa iyo hanggat hindi mo natatagpuan ang iyong sariling lakas. Sa tulong ni Kimbab, bumalik si Ari sa madilim at masikip na eskinita ng tondo. Ang amoy ng piniritong isda, ang ingay ng mga batang naglalaro sa gitna ng baha, at ang kalawangin na bubong ng kanilang barong-barong ay tila mga aninong bumubulong ng katotohanan. Pagpasok nila sa loob ng maliit na silid, tila naririnig pa ni Ari ang mahinang ubo ni Lola Remedios at ang tunog ng kanilang lumang bentilador. Gamit ang kutsilyo, maingat na binuksan ni Ari ang tahi ng kanyang lumang unan. Sa loob nito, kasama ng mga lumang hibla ng bulak, ay isang dilaw na envelope na may nakasulat na pangalan ng kanyang ina, Maria Santiago. Nanginginig ang mga daliri ni Ari habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay may isang sulat na tila isinulat
sa gitna ng matinding pagmamadali at luha. Ang bawat salita ay tila isang patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ari anak ko, ang simula ng sulat. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako nakabalik. Patawarin mo ako kung itinago ko sa iyo ang yaman ng mga Santiago. Hindi ko ginusto ang pera. Ang gusto ko lang ay protektahan ka mula sa taong pumatay sa aking dangal. Anak, hindi ako kusang umalis sa mamansyon. Pinalayas ako dahil nalaman ko ang tunay na balak ni Carla at ng kanyang ina. Pinatay nila ang aking kapatid upang makuha ang mana at ako ang kanilang isinakripisyo upang itago ang kanilang krimen. Nanigas ang buong katawan ni Ari. Ang katotohanan ay mas mapait pa kaysa sa kanyang inakala. Ang kanyang ina ay biktima ng isang napakalaking kataksilan at siya ang huling saksi sa dugong dumanak sa loob ng mansyon ng mga Santiago. Inilabas pa ni Ari ang isang maliit na piraso ng papel mula sa loob ng sobre, isang lumang resibo mula sa isang bank vault na hindi kailanman nalaman ni Don Facundo. Doon nakatago ang tunay na testamento ng kanyang ina, ang ebidensya na magpapabagsak sa lahat ng mga kasinungalingan ni Carla. Hindi lang hustisya ang kailangan mo, Ari. Bulong ni Kimbab habang hinahawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Kailangan mo ng paghihiganti na magbabalik sa iyo sa iyong tunay na trono. Tumingala si Ari at sa pagkakataong ito, wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang apoy ng determinasyon ay nagniningas na, mas malakas kaysa sa anumang ulan na bumuhos sa kanyang buhay. Gagawin ko, Kimbab, mariing sabi ni Ari. Babalik ako sa mansyong yon, pero hindi na bilang isang impostora, kundi bilang ang bagyong tatapos sa lahat ng kanilang kasamaan. Ngunit habang nagpaplano sila, isang anino ang dumaan sa bintana ng kanilang barong-barong. Ang tunog ng mga headlight ng sasakyan na tumatama sa pader ay tila isang hudyat na hindi pa tapos ang mga kaaway ni Ari sa kanya. Nahanap na sila ni Carla. Paano lalabanan ni Ari at Kimbab ang mga tauhan ni Carla sa gitna ng masikip na eskinita ng tondo? At ano ang nilalaman ng bank vault na handang pumatay ng tao si Carla, makuha lamang ito? Ang matalim na liwanag mula sa mga sasakyan ay tila mga matang nag-aabang sa madilim na eskinita ng tondo. Sa loob ng barong-barong, naramdaman ni Ari ang mabilis at marahas. Napaghinga ni Kimbab habang hinahatak siya nito papunta sa likurang pinto. Walang puwang ang takot. Ang bawat segundo ay tila isang nakaw na hininga. Pumasok sila sa masisikip na daanan na tanging mga taong lumaki sa hirap ang nakakaalam. Ang amoy ng kanal at basang semento ay naging saksi sa kanilang pagtakas mula sa mga aninong ipinadala ni Carla upang patahimikin sila ng tuluyan. Nang sumikat ang unang liwanag ng araw, ang dilim ng tondo ay napalitan ng malamig at tahimik na pasilyo ng isang pribadong bangko sa Makati. Nakatayo si Ari sa harap ng isang safety deposit box. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang ipinapasok ang susing na iwan ng kanyang ina. Nang bumukas ang maliit na pinto ng bakal, ang amoy ng mga lumang papel na nakulong sa mahabang panahon ay sumalubong sa kanya. Sa loob nito ay isang makapal na folder na naglalaman ng katotohanang matagal nang inilibing. Binasa ni Ari ang mga dokumento habang nakabantay si Kimbab sa kanyang likuran. Ang kanyang mga luha ay nagbabadya ngunit pinigilan niya ito ng kanyang nag-aapoy na galit. Naroon ang isang sinumpaang salaysay ng dating mekaniko ng mga Santiago, isang patunay na binayaran ito ni Carla upang putulin ang linya ng preno ng sasakyan ng tunay na Clarice. Naroon din ang mga lumang reseta at medical records na nakuha ng ina ni Ari bago ito pinalayas. Tingnan mo ito, Kimbab. Bulong ni Ari. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot habang itinuturo ang isang pahina ng medical record ni Don Facundo. Ang gamot na ibinibigay ni Carla kay Lolo, isa itong uri ng lason na dahan-dahang nagpapahina sa puso.
Kaya pala unti-unting nanghina si Lolo nitong mga nakaraang buwan. Pinapatay niya si Lolo ng paunti-unti para makuha ang lahat ng yaman. Hinigpitan ni Kimbab ang pagkakahawak sa balikat ni Ari. Ang kanyang mga panga ay nagtiim sa galit. Kailangan nating bumalik, Ari. Kung hindi tayo kikilos ngayon, tuluyan ng mananalo si Carla. At sa oras na mapirmahan ni Don Facundo ang bagong testamento, wala nang makakapigil sa kanya. Sa kabilang dako, sa loob ng marangyang silid ng mansyon, ang hangin ay mabigat at amoy gamot. Nakahiga si Don Facundo sa kanyang malaking kama. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng kumot na nakabalot sa kanyang nanginginig na katawan. Ang bawat ubo ng matanda ay tila isang paalala ng kanyang papalapit na wakas. Nakatayo si Carla sa tabi ng kama. Ang kanyang mukha ay inosente, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Hawak niya ang isang baso ng tubig at isang kapsula na sadyang pinalitan niya ng lason. Sa kanyang kabilang kamay ay isang makapal na dokumento. Inumin niyo na po ito, Lolo, para lumakas kayo. Malumanay at matamis na sabi ni Carla. Ang kanyang boses ay tila isang anghel na nagkukubli ng sungay. Huwag niyo na pong isipin ang babaeng yon. Si Ari ay isang ahas na tinuklaw ang inyong kabaitan. Ako na lang ang natitira sa inyo, Lolo. Ako lang ang nagmamahal sa inyo ng totoo. Kaya sige na po, pirmahan niyo na ang bagong testamento para maprotektahan natin ang kumpanya laban sa mga mapagsamantala. Iniabot ni Carla ang gintong ballpen sa nanginginig na kamay ng matanda. Wala nang lakas si Don Facundo upang mag-isip. Ang lason ay unti-unti nang nilalamon ang kanyang isipan at katawan. Dahan-dahan niyang inilapit ang dulo ng ballpen sa papel. Ang tagumpay ay abot kamay na ni Carla. Ang imperyo ng mga Santiago ay mapapasaka niya na sa loob ng ilang segundo. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, ang marahas na pagbukas ng dambuhalang pintuan ng silid ay nagpatigil sa ikot ng mundo ni Carla. Ang ingay ng pinto na tumama sa pader ay tila isang kulog na yumanig sa buong mansyon. Nilingon ni Carla ang pintuan at unti-unting nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa pasilyo, nakatayo si Ari. Hindi na siya ang nakayukong babae na nagmula sa tondo. Hindi na siya ang huwad na Clarice na nabubuhay sa takot at kasinungalingan. Nakasuot si Ari ng isang umaapoy na pulang bestida, ang kulay ng katotohanan, ang kulay ng dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat, at ang kulay ng paghihiganti. Nakataas ang kanyang noo at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kapangyarihan ng isang tunay na tagapagmana. Sa kanyang tabi ay si Kimbab, ang tapat na anino na handang pumatay at mamatay para sa kanya. Huwag mong pirmahan iyan, Lolo. Ang mariin at umaalingaw-ngaw na utos ni Ari. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi maaaring suwayin. Dahil ang babaeng nasa harap nyo ay ang mismong demonyong pumatay sa inyong apo at ngayon ay unti-unting pumapatay sa inyo. Bitawan mo ang ballpen na yan, Lolo, bago ka tuluyang mamatay sa kamay ng babaeng itinuring mong anak. Ang boses ni Ari ay tila isang hagupit ng kidlat na bumasag sa nakabibinging katahimikan ng silid. Mabilis na lumapit si Kimbab at marahas na tinabig ang baso ng tubig na hawak ni Carla. Ang tunog ng baso na tumama sa sahig at ang pagtilamsik ng tubig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Anong karapatan mong bumalik dito, impostora? Ang nanginginig na hiyaw ni Carla. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot. Mga gwardiya! Ilabas ang babaeng ito. Sinusubukan niyang patayin si Lolo. Ngunit walang gwardiyang dumating. Sa likod ni Ari, nakatayo ang ilang mga tauhan ng mansyon na matagal nang naghihinala sa kasamaan ni Carla sa pamumuno ni Manang Ising. Tumingin si Ari nang diretso sa nanghihinang mga mata ni Don Facundo. Inilabas niya ang makapal na folder at marahas na isinabog ang mga dokumento sa ibabaw ng kama ng matanda. Tingnan niyo ito, Lolo. Basahin niyo ang katotohanan. Ang boses ni Ari ay puno ng pait at pag-ibig.
Ang gamot na ibinibigay niya sa inyo, lason yan. Unti-unti niyang pinapahinto ang inyong puso para makuha ang lahat ng yaman ng mga Santiago. At ang aksidente ni Clarice? Siya ang nag-utos na putulin ang preno ng sasakyan. Pinatay niya ang inyong tunay na apo. Kasinungalingan, sigaw ni Carla habang sinusubukan niyang hablutin ang mga papel, ngunit mabilis siyang itinulak palayo ni Kimbab. Dahan-dahang kinuha ni Don Facundo ang isa sa mga papel. Sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin, nakilala niya ang lagda ng kanyang dating mekaniko at ang resulta ng laboratorio. Ang bawat salitang kanyang nababasa ay tila isang saksak sa kanyang nagdurugong puso. Tumingin siya kay Carla. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkamuhi. Lolo, huwag kayong maniwala sa kanya. Gawa-gawa lang iyan. Pagmamakaawa ni Carla, lumuhod siya sa tabi ng kama at sinubukang hawakan ang kamay ng matanda. Huwag mo akong hawakan, demonyo. Iyang mahina ngunit mariing sabi ni Don Facundo. Marahas niyang iwinaksi ang kamay ni Carla. Tumingin siya kay Ari. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Ari. Hindi lang yan ang katotohanan, Lolo. Ang boses ni Ari ay naging malumanay. Puno ng luhang matagal ng kinimkim. Inilabas niya ang lumang banting-anting at ang retrato ng kanyang ina. Hindi po ako basta impostora na napulot sa kalsada. Ako si Ari, ang anak ni Maria Santiago. Ang anak niyo na pinalayas niyo dahil sa paninira ni Carla at ng kanyang ina. Lolo, ako ang tunay niyo na dugo at laman. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat. Ang bawat hininga ni Don Facundo ay tila isang huling hihiling ng kapatawaran. Nang ma-realize ni Carla na wala na siyang takas, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging biktima patungo sa isang ganap na halimaw. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa silid, isang tawang puno ng kabaliwang. Oo, ako nga ang gumawa ng lahat ng yon, hiyaw ni Carla habang mabilis na tumayo. Dahil pagod na akong maging pangalawa lang, pagod na akong maging anino ng mga tunay na Santiago. Kung hindi mapupunta sa akin ang yaman na ito, wala nang makikinabang pa. Mabilis na kinuha ni Carla ang isang matalim na letter opener mula sa ibabaw ng side table. Sa bilis ng kidlat, sumugod siya kay Ari na may layuning tapusin ang lahat ng kanyang pagdurusa. Nanlaki ang mga mata ni Ari, tila tumigil ang ikot ng mundo habang papalapit ang talim sa kanyang dibdib. Ari, ilag! Ang malakas na sigaw ni Kimbab. Sa isang iglap, naramdaman ni Ari ang isang malakas na pagtulak. Hinarang ni Kimbab ang kanyang sariling katawan sa harap ni Ari. Ang tunog ng matalim na bakal na bumaon sa laman ay tila isang nakabibinging saksak sa pandinig ni Ari. Isang hiyaw ng sakit ang kumawala sa bibig ni Kimbab habang dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Kimbab! Ang naghihisteryang sigaw ni Ari. Sinalo niya ang dahan-dahang bumabagsak na katawan ng lalaki. Ang puting polo ni Kimbab ay uent-unting nababahiran ng pulang likido. Isang kulay na sumisimbolo sa kanyang huling sakripisyo. Habang hawak ni Ari ang nanginginig na kamay ni Kimbab, narinig niya ang pagpasok ng mga pulis sa silid upang dakpin ang nagwawalang si Carla. Ngunit para kay Ari, ang mundo ay umiikot na lamang sa lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya. Huwag kang pipikit, Kimbab. Please, huwag mo akong iiwan. Pagmamakaawa ni Ari, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha ng lalaki. Tumingin si Kimbab kay Ari, isang mahinang nanangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi sa gitna ng hapdi. Sabi ko sa'yo, mananatili akong anino mo. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Kimbab at ang kanyang kamay ay naging malamig sa hawak ni Ari. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging maririnig ay ang hiyaw ng pait ni Ari na tila humihingi ng tulong sa langit. Magbabayad na ba ang lahat ng kasamaan ni Carla o huli na ang lahat para sa kaligayahan ni Ari at sa buhay ng lalaking tanging nagmahal sa kanya ng totoo? Ang amoy ng gamot at ang puting dingding ng ospital
ay tila naging isang tahimik na saksi sa mahabang paghihintay ni Ari Santiago. Ang bawat sandali ay tila isang dambuhalang orasan na bumibilang sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nakaupo si Ari sa tabi ng kama ni Kimbab. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa malamig na kamay ng lalaki. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Kimbab ay ang tanging musikang nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng katahimikan. Gising na, Kimbab. Huwag mo akong iwan sa pagkakataong ito na alam na natin ang totoo. Bulong ni Ari, ang kanyang boses ay tila isang marahang hanging nagmamakaawa. Isang dahan-dahang paggalaw ng mga daliri ni Kimbab ang nagpatigil sa paghinga ni Ari. Ang mga mata ng lalaki ay dahan-dahang bumukas at sa kabila ng panlalabo ng paningin, ang unang mukhang kanyang hinanap ay ang mukha ng babaeng kanyang pinag-alayan ng buhay. Isang mahinang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting nagsasabing hindi niya pagsisisihan ang kanyang ginawang sakripisyo. Buhay ka. Buhay tayo. Mahinang tugon ni Kimbab. Ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng katiyakan. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ng mga Santiago ay muling nabalot ng liwanag, ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag ay hindi na nanggagaling sa mga mamahaling chandelier, kundi sa kapayapaang naghari sa bawat silid. Si Carla ay tuluyan ng nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang mga hiyaw ng galit ay nabaon na sa loob ng malamig na rehas. Ang bawat kasama sa bahay na naging kakampi ng kanyang kasamaan ay isa-isang napaalis. At ang mga natira ay ang mga taong may tapat na malasakit. Pumasok si Don Facundo sa silid-aklatan kung saan naroon si Ari at ang nagpapagaling na si Kimbab. Ang matanda ay tila nabawasan ng maraming taon sa kanyang mukha. Ang bigat ng nakaraan ay napalitan ng isang mapagkumbabang pagtanggap. Hawak niya ang isang bagong dokumento, isang testamentong hindi na diniktahan ng lason, kundi ng pagmamahal. Ari, anak, patawarin mo ang matandang ito na nabulag ng sariling pride, sabi ni Don Facundo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Hindi sapat ang lahat ng yaman ko para mabayaran ang hirap na dinanas niyo ni Maria. Pero simula sa araw na ito, ang pangalang Santiago ay gagamitin natin para itama ang lahat. Ikaw na ang bahala sa ating mga kumpanya at alam kong gagawin mo ito ng may puso. Hindi kinuha ni Ari ang dokumento para sa sariling interes. Tumingin siya kay Kimbab at pagkatapos ay sa kanyang lolo. Gagamitin ko ang yaman na ito para sa tondo, lolo. Magtatayo tayo ng mga pundasyon para sa mga batang tulad ko na dating walang pangarap. Iyon ang tanging paraan para mabigyan ng dangal ang alaala ni Mama at ni Lola Remedios. Lumipas ang mga buwan at ang sugat sa katawan ni Kimbab ay tuluyan ng naghilom, gayon din ang mga sugat sa puso ni Ari. Isang hapon, sa harap ng puntod ni Maria Santiago at Lola Remedios, nakatayo ang dalawa. Ang sikat ng araw ay banayad na humahalik sa mga bulaklak na kanilang inalay. Naramdaman ni Ari ang kamay ni Kimbab na dahan-dahang humawak sa kanyang palad. Ang haplos na ito ay hindi na puno ng takot o pagtatago, kundi ng isang pangakong panghabang buhay. Sabi ko sa iyo, mananatili akong anino mo, bulong ni Kimbab habang nakatingin sa malayo. Pero sa pagkakataong ito, Kimbab, hindi na kita kailangan sa likod ko para bantayan ako. Tugon ni Ari habang nakangiti nang may luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Gusto ko ay nasa tabi kita, bilang asawa ko at bilang kapiling ko sa pagbuo ng sarili nating pamilya. Hinalikan ni Kimbab ang noo ni Ari, isang halik na selyo ng kanilang tagumpay laban sa lahat ng unos. Ang dating huwad na tagapagmana ay natagpuan na ang kanyang tunay na trono. Hindi sa loob ng isang marangyang mansyon, kundi sa piling ng mga taong nagmamahal sa kanya ng tapat. Habang naglalakad sila palayo sa sementeryo, ang tunog ng kanilang mga hakbang ay tila isang bagong kanta ng pag-asa. Ang bawat pagsubok na kanilang dinaanan ay naging mga hakbang lamang
patungo sa isang bukas na wala ng kasinungalingan. Sa wakas, ang dugo ng mga Santiago ay nananalaytay na sa isang pusong marunong magmahal at magpatawad. Ang kwento ni Ari Santiago ay hindi na isang trahedya ng kahapon, kundi isang himala ng paghilom at bagong pagsisimula. Isang mapayapang umaga ang sumalubong sa bakuran ng bagong tayong Maria Santiago Foundation sa gitna ng tondo. Ang sikat ng araw ay tila isang banayad na haplos sa balat. Nagbibigay ng init at liwanag sa mga batang nagtatakbuhan at nagtatawanan sa paligid. Ang amoy ng sariwang kape at bagong luto na pandesal ay humahalo sa halimuyak ng mga halamang sadyang itinanim upang magbigay ng kulay sa dating madilim na bahagi ng lungsod. Nakatayo si Ari Santiago sa balkonahe, suot ang isang simpleng puting bestida na sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na ang mabigat na gintong korona ng pag-aalinlangan. Ang tanging suot niya ay ang singsing ng pamilya na ngayon ay simbolo na ng serbisyo at hindi ng pansariling yaman. Sa kanyang tabi, lumapit si Don Facundo na kahit kailangan na ng saklay upang maglakad, ay bakas ang kapayapaan sa bawat linya ng kanyang mukha. Dahan-dahang hinawakan ni Ari ang kamay ng kanyang lolo. Ang kapatawaran ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang mahabang paglalakbay na sa wakas ay narating na nila. Sa bawat pagtingin nila sa isa't isa, wala nang bakas ng sampal o ng sakit ng pagtataboy. Ang tanging natitira ay ang pagkilala sa dugong nagbubuklod sa kanila at ang pagmamahal na humihingi ng paumanhin sa bawat pagkakamali. Tingnan mo sila, Ari. Mahinang sabi ni Don Facundo habang nakatingin sa mga batang nag-aaral sa ilalim ng silong. Sila ang tunay na pamana. Higit pa sa anumang kumpanya o mansyon, ang makakita ng pag-asa sa mga matang dati ay puno ng gutom. Iyan ang tunay na kayamanan. Ngumiti si Ari at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng matanda. Natagpuan na niya ang kanyang kapayapaan. Ang kanyang ina na si Maria at ang kanyang lola Remedios ay tiyak na nakangiti mula sa langit. Batid na ang kanilang mga sakripisyo ay hindi na sayang. Ang bawat luhang pumatak sa putikan ng tondo ay naging pataba para sa mga bulaklak ng katarungan na ngayon ay namumukadkad sa kanilang paligid. Naramdaman ni Ari ang isang matitibay na bisig na yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran, si Kimbab. Ang kanyang presensya ay nananatiling isang matibay na pader, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang aninong nagtatago sa dilim. Siya ang liwanag na kasama ni Ari sa pagharap sa bawat bagong umaga. Ang bawat tibok ng puso ni Kimbab na sumasandal sa likod ni Ari ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa lirikong pangako, kundi sa pagtayo sa tabi ng isa't isa sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Handa ka na ba para sa ating susunod na kabanata? Bulong ni Kimbab. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng pag-asa. Tumango si Ari at humarap sa kanyang asawa. Sa mga mata ni Kimbab, nakita niya ang lahat ng kanyang pangarap na natupad. Ang kanilang pag-iibigan ay isang patunay na kahit gaano man kagulo ang mundo, palaging may puwang para sa isang bagong simula kung mayroong katapatan at tapang na lumaban. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay simple ngunit malalim. Ang katotohanan ay maaaring masaktan tayo sa simula, ngunit ito lamang ang tanging susi upang tayo ay tunay na makalaya. Ang yaman ay hindi nasusukat sa ginto o titulo, kundi sa dami ng buhay na iyong natulungan at sa lalim ng kapatawarang iyong iginawad. Sa huli, ang bawat isa sa atin ay maaaring maging isang tagapagmana ng pag-asa, ng pag-ibig at ng isang bukas na wala ng kasinungalingan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa dulo ng tondo, ang mga anino ay hindi na nakakatakot. Sila ay naging bahagi na lamang ng isang magandang alaala, isang paalala na matapos ang pinakamahabang gabi,
Palaging may bituing nagniningning upang ituro ang daan pauwi sa ating tunay na tahanan.